kami po dito sa Islam Katotohanan. Assalamualaikum Ang lahat ng papuri at salamat ay para lamang kay Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah at matapos na natin talakayin ang pinakaunang haligi ng pananampalataya bilang bahagi pa rin ng ating pag-aaral sa 40 hadith ni Imam Nawawi na ipinaliwanag ni Sheikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Sa pagkakataong ito, ating itutuloy ang ating pag-aaral sa ikalawang haligi ng pananampalataya at yun ay ang paniniwala sa mga anghel. At gaya ng dati, atin pa rin makakasama ang ating resident Sheikh na si Sheikh Abdurrahim Loma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang lahat ng pasasalamat at lahat ng papuri ay para lamang kay Allah. Nawa ang kapayapaan at panganalaga ng ating dakilang lumikha ay mapa sa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya at sa lahat ng sumusunod sa tuwid na gabay hanggang sa huling araw. Tulad ng binanggit mo, Rashid, inshallah ay ipagpapatuloy natin yung ating pag-aaral at nandun tayo sa ikalawang hadith at nasa ikalawang bahagi na tayo. Yung paniniwala o yung tinatawag na iman. At ito ay may 6 na haligi. So ang ating tatalakayin sa pag-aaral natin ito ay yung ikalawang haligi na kung saan dun sa hadith si Anghel Gabriel alayhi salam ay tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa iman. At sinabi niya alayhi salatu wassalam, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sabi niya, ang iman o ang pananampalataya o paniniwala ay ang maniwala ka kay Allah. Pangalawa ay ang maniwala ka sa mga anghel niya. Pangatlo ay ang maniwala ka sa kanyang mga libro. Pang-apat, sa kanyang mga sugo. Panglima ay ang maniwala sa araw ng paghuhukom. At yung pang-anim ay paniniwala natin sa qadar o yung itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito yung ating tatalakayin inshallah. Well, Sheikh, bilang unang katanungan ko, dahil nabanggit yung pagkakasunod-sunod sa 6 na haligi ng pananampalataya, bakit ho kaya inuna yung paniniwala sa anghel kaysa sa paniniwala sa mga sugo o propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala? Mashallah. Yung pagkabanggit doon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung pagkakasunod-sunod after ng iman o paniniwala kay Allah, isinunod agad yung paniniwala sa mga anghel niya. Tulad ng binanggit mo, bakit hindi isinunod agad yung paniniwala sa mga sugo o kaya ayon sa mga libro? Ang mga anghel kasi sa katuruan ng Islam, sila ay bahagi ng tinatawag na alamun ghaibi o yung mga daigdig na kung saan ito ay unseen, hindi sila nakikita. Tulad din naman ng paniniwala natin kay Allah. Si Allah ay hindi nakikita ng ating mga pangkaraniwang mata dito sa lupa. Gayon din naman ang mga anghel ni Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang ang mga sugo o yung mga propeta, pati na yung mga libro, ay bagay na nakikita ng tao. Nararamdaman nila at marahil ay nahahawakan ng mga kapanahunan na buhay pa ang mga sugat mga propeta at yung mga libro ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, akma lang na isunod yung paniniwala after ng paniniwala kay Allah ay ang paniniwala sa mga anghel na kung saan ito ay mga tulad ng binanggit natin, bagay na unseen o yung hindi nakikita. Wallahu ta'ala alam. Anyway, sa katuruan ng Islam, sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam na ang mga anghel ay nilikha mula sa liwanag. Kung anong uri ng liwanag yung binabanggit dun sa hadith, si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam.
Tulad na sa isang hadith na binanggit ni Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, sabi niya nilikha ang mga anghel mula sa liwanag. Nilikha, sabi niya, ang mga engkanto o yung mga jin mula sa apoy. At nilikha si Adam, tayong mga tao, kung paano ipinaliwanag sa atin mula sa lupa. Yun yung tinutukoy natin. At according to sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga anghel hindi rin sila nangailangan ng pagkain, ng inumin. Kaya tinatawag din sila sa Arabic na samad. Sabihin, wala silang laman. Yung kanilang mga nature o yung kanilang kaanyuan. Kaya hindi sila nangailangan ng pagkain o inumin. Ang importante, sa Islam, naniniwala tayo na merong mga daigdig na unseen na kung saan sila yung mga tinatawag na mga anghel ni Allah. So bilang Muslim po, ano po ba yung mga dapat nating isaalang-alang sa paniniwala sa mga anghel? Mashallah. Ang mga binanggit natin na mga nilikhang ito ay mga alipin din sila ni Allah. At sila ay iba't ibang uri. Iba't iba rin yung kanilang mga gawain, tulad ng mga gawain ng mga tao. Ang mga dapat lang na isaalang-alang sa paniniwala sa mga anghel, medyo lalayo tayo dun sa paniniwala ng ibang pananampalataya tungkol sa mga anghel, sa mga paglalarawan nila, yung mga gawain nila, yung mga pamahiin nila, marahil ay papasok dito. Sa Islam, meron tayong mga dapat isalang-alang na ito lang yung pinapaniwalaan natin sa Islam. Una, kailangan paniwalaan natin yung mga pangalan sa sino man sa mga anghel na to na nabatid natin o naipaalam sa atin mula sa Quran at sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa mga pangalan ng mga anghel na yun. Kaya maniniwala tayo na merong anghel, ang pangalan niya si Jibril alaihi salatu wasalam. Siya yung pinakamataas na katayuan o rank sa mga anghel na to. Yun yung una, paniwalaan natin yung mga pangalan sa mga anghel na nalaman natin yung mga pangalan nila. Kasi yung bilang nila hindi natin kayang o walang specific na mga katuruan sa Islam kung gaano yung dami nila. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Hindi sabi niya nababatid o walang nakababatid sa bilang at dami ng mga sundalo ni Allah. Consider dito sa hadith na binanggit na sila ay mga sundalo ni Allah. Wala daw nakababatid ng bilang nila maliban sa Kanya, maliban kay Allah. Okay? Pangalawa, kailangan natin isaalang-alang at malaman o matutunan na sila ay may mga gawain, may mga trabaho. Katulad din naman nating mga tao. Katulad halimbawa ni Jibril alayhi salam, siya yung itinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala na mga laga doon sa tinatawag na wahi o yung mensahe, yung revelasyon mula sa langit, mula kay Allah. Inire-reveal niya kay Anghel Gabriel yung mga gusto niyang ipahayag, at si Anghel Gabriel naman alayhi salatu wasalam yung toka o siya yung itinalaga para bumaba dito sa lupa at puntahan yung tao na propeta na pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala para iparating yung mensahe ng Diyos na si Allah. Okay? Si Mikael, halimbawa, isa pa rin sa mga pangalan ng mga anghel. Ayon sa katuruan ng Islam, si Mikael, siya yung anghel na nakatalaga sa pagbuhos o pagpatak ng ulan sa mga punong kahoy o mga halaman na tumutubo dito sa lupa. Siya ang nangangalaga. At yung ikatlo ay si Israfil, na siya naman nakatalaga sa pag-ihip ng trompeta. Yung trompeta na tinutukoy natin ay yung trompeta na hihipan sa araw ng paghuhukom. Actually, itong tatlong anghel na to, binabanggit to ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam minsan sa mga dua niya na pangbukas o panimula doon sa pagsasala niya ng gabi. Halimbawa, nagdarasal siya ng tahajjud o mga panggabi na pagdarasal, bago niya buksan yung sala, ito yung mga dua niya. Sinasabi niya sallallahu alaihi wasallam, Allahumma Rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil. O Allah, na Panginoon ni Jibril at ni Mikael at ni Israfil. So yung hikmah o yung wisdom dito sa pagpili ni Allah subhanahu wa ta'ala ng tatlong anghel na to, kung ating pag-aaralan,
ng mas malalim, makikita natin na yung tatlong anghel na yun, sila ang may hawak ng buhay. Tayo, ano yung mga buhay na tinutukoy natin? Si Jibril alayhi salatu wasalam na nagpapahayag ng salita ng Diyos mula sa kalangitan kay Allah patungo sa sangkatauhan para maging gabay natin dito sa lupa. Yun ang bumubuhay sa ating mga puso at sa ating mga kaluluwa. Si Jibril yung nakatalaga doon. Si Anghel, si Mikael naman, na kung saan ay nakatalaga sa ulan at sa mga halaman at mga puno, na kung saan mula sa tubig, halaman at puno, nagmumula ang buhay ng lahat na may buhay dito sa ibabaw ng lupa. At si Israfil naman ay nakatalaga dun sa paghihip ng trompeta. Yung trompeta na kung saan paghinipan, ang tinutukoy dun ay yung buhay na walang hanggan, either sa paraiso o sa impyerno, wallahu ta'ala alam. Ilan lamang ito sa mga bagay na dapat isaalang-alang pagdating sa paniniwala natin sa mga anghel. Well, patungkol naman po, Sheikh, sa ilan pa sa mga anghel, maaari pa ho ba tayo magbigay ng ilan pang mga gawain nila? Kasi kagaya po nung ilan sa mga nabanggit na anghel, kagaya nila Munkar at Nakir, sina Malak al-Maut, si Malik bilang bantay sa impyerno, at si Redwan bilang bantay sa paraiso. Meron pa ho bang mga ilang bagay na maaaring nabanggit na sa sunnah or sa Quran patungkol sa mga anghel, mga gawain? Merong mga authentic na hadith na binanggit o itinuro si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa mga pangalan ng mga anghel na binanggit mo. Actually, marami sila. Tulad ng binanggit natin kanina, walang nakakaalam ng bilang nila. Kung pwede siguro natin banggitin yung ilang mga mahalagang hadith tungkol doon. For example, merong hadith na naaalala ko na napag-aralan namin noong kami ay nag-aaral pa na may kinalaman din sa iman bil malaika o paniwala sa mga anghel. Sabi niya, alayhi salatu wasalam, doon sa paraiso, sa itaas, sa kalangitan, ay meron tinatawag na Baitul Ma'mur. Okay? Yung Baitul Ma'mur, parang katulad ng Kaaba na meron tayo dito sa lupa. Sabi niya, sallallahu alaihi wasallam, araw-araw may pumapasok doon 70,000 na mga anghel sa Baitul Ma'mur. Yung huling pumasok sa kanila, hindi na bumabalik. Ganun kalaki yung tahanan na yun, o yung bahay na tinatawag na nandoon sa Baitul Ma'mur. Imagine mo kung gaano kadami yung mga anghel. Sa isa pang hadith, sinabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam, sa araw ng paghukom, ang impyerno ay hihilahin na ito ay mayroong parang 70 tanikala. Okay? At bawat isang tanikala ay hinihila ng 70,000 malaika. Ganun kalaki yung impyerno. At ganun karami yung mga anghel na hihila doon sa araw ng paghukom. So, mamaya babanggitin pa natin yung iba sa mga gawain nila at kung gano'n sila karami. Anyway, kabilang sa mga paunahing gawain o mga espesyal na itinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala na gawain sa mga anghel, meron mga anghel na itinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala na walang ibang ginagawa kundi magsulat lamang ng gawain ng anak ni Adam. Yung mabuti at yung masama. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Bawat tao na ipinanganak, Muslim man o hindi Muslim, nagtalaga si Allah subhanahu wa ta'ala ng mga anghel, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Dahil na nagtatala ng kanyang mabubuti at masasamang gawa. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Sabi niya subhanahu wa ta'ala dun sa ayat, tunay na nilikha namin ang tao. Sino lumikha? Sa tao si Allah. At sabi niya, bakit namin kung anong gumugulo sa kanilang mga puso? Kami ay malapit sa kanila sa pinakamalapit na ugat. Sabi niya na meron siya dito sa kanyang lalamunan. Sabi niya, kapag nagtatagpo, yung mga anghel na itinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa kanan, isa sa kaliwa, sabi niya, walang salita na lumalabas sa bibig ni Adam o sa anak ni Adam, maliban na lamang na ito ay kanilang itala.
Yung nasa kanan, nagtatala ng lahat ng mabubuting ginagawa. At yung nasa kaliwa ay nagtatala ng mga masasama. So, sa araw ng paghukom, hindi maitatanggi o ikakatwiran ng tao yung mga bagay na ginawa niya na mabuti, lalo na yung mga masasama. Lalo na ginawa niya na ito ay ginawa niya ng palihim o kaya ay patago. So kahit magtago siya, hindi siya makakawala o makaligtas sa paningin ni Allah unang-una. So alam niya Allah subhanahu wa ta'ala na yung tao ay itatanggi yung kanyang mga ginawang masama, kaya nagtalaga siya ng mga anghel para ipakita sa kanya sa talaan ng kanyang mga gawa na ginawa mo to sa araw na ganito, sa lugar na yon. So hindi po pwedeng mga tuwiran at makatakas yung tao. So dito, ini-encourage tayo ng Islam ng matinding pagkatakot sa Diyos kay Allah. Dahil meron siya itinalaga sa atin na nagtatala ng ating mga gawa. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang talata, kalla bal tukadzibun biddin. Sabi niya, katotohanan, kayo ay magpapasinungaling sa reliyon. Wa inna alaykum lahafidin. At tunay na sa inyo, kami ay nagtalaga ng mga magbabantay. Tinutukoy din mga anghel na nagbabantay sa atin. Kiraman katibin. Sila ay mga dakila na nagsusulat ng ating mga gawa. Kaya nga, naalala ko yung kwento ni Imam Ahmad, rahimahullah, nung siya ay nagkasakit. Si Imam Ahmad, isa sa mga scholar ng Islam, pinakatanyag nung kapanahonan niya, dumating yung panahon na siya ay nagkasakit. At kung di ako nagkakamali, yung sakit na yun, yung naging dahilan ng kanyang kamatayan. So, nung habang nasa banig siya ng karamdaman, natural sa tao na kapag nakakaramdam ka ng sakit, yung ano tawag dito? Yung parang idinadaing mo. Yung daing na yun na lumalabas sa'yo dahil sa nararamdaman mong sakit, sabi sa kanya, nung isa sa mga tao na malalapit sa kanya, ya Aba Abdullah, isa sa mga palayaw na to kasi meron siya anak Abdullah, sabi niya, bakit po kayo dumadaing dun sa sakit? Hindi niyo po ba narinig, sabi niya, na si Tawus, isa sa mga scholar pa rin ng kapanahon na nila, hindi niyo po ba narinig, sabi niya, na si Tawus, sinabi niya, na kahit yung daing ng tao ay inililista ng mga anghel. Walang nakalalabas na lalabas sa bibig natin, sabi niya, maliban na kanilang itala. Subhanallah, namang ginawa ni Imam Ahmad, pinigilan niya yung sarili niya. Kahit anong sakit, hindi siya naglalabas ng daing. Hindi dahil sa yun ay haram. Kaya lang sa sobrang, tingnan natin kung gaano yung pagdakila nila dun sa mga katuruan ng mga salaf, ng mga nauna sa kanila. Narinig nila yung ganong salita, pinigilan nila yung sarili nila, kahit na nakakaramdam na sila ng sakit. So, ilan lamang yun sa mga gawain nila. Kung gusto mo, kung pagpapatuloy natin, magbabanggit pa rin tayo ng ilan. At siguro tapusin na natin, diretso natin, and then kung meron ka pang gustong idagdag o itanong, pag-usapan natin. Kabilang pa rin sa mga special na gawain na itinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga anghel, merong mga anghel na itinalaga si Allah subhanahu wa ta'ala para maglibot lang, para mamasyal, para mga turist dito sa lupa. Pero hindi sila namamasyal para maglibang, na katulad natin, para mag-sightseeing, para tingnan yung mga magagandang lugar o puok dito sa ibabaw ng lupa. Iba ang hinahanap nila. Hinahanap nila ay yung grupo ng mga tao na nagtitipon-tipon na inaalala si Allah. Either na nagbabasa sila ng Quran o kaya ay nagtuturo sila ng mga dakilang katuruan tungkol sa Diyos, sa Islam at mga bagay na may kinalaman dito. Pag natagpuan ng mga anghel na yun, yung grupo ng mga tao na yun, nauupo rin sila. Hindi natin nararamdaman yun. Pero nandun sila, nakikinig sila, hanggang matapos yung nasabing tagpo. So, ang importante, sila ay nakatalaga lang para maglibot, gumala, hanapin yung mga grupo ng mga tao na yun. Yun ang gawain ng mga anghel na yun. Merong mga anghel na binanggit na sila ay itinalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala para ingatan ang anak ni Adam. Hindi ko alam kung totoo itong dating mga katuruan nung tayo ay mga non-Muslim pa. Kung naalala mo, di ba? Pagka minsan may mga sanggol o bata, iniwanan ng mga magulang, di ba? Magugulat sila, nalaglag yung bata dun sa kama o dun sa kuna, magugulat yung mga magulang pag nakita niya yung bata, naglalaro pa rin ng tawa-tawa. Sabi, ano sabi? Ito yung
May mga anghel na nag-iingat dun sa anak ko. Wallahu alam kung yun ay bahagi ng binabanggit na katuruan sa Islam na pag-iingat sa tao dun sa mga anak ni Adam. Maaari natin sabihin na gano'n kasi ang katuruan, merong mga anghel na itinalaga si Allah subhanahu wa ta'ala para ingatan ang tao. Merong mga anghel, katulad ng binanggit mo kanina, na nakatalaga naman para kuhanin ang mga kaluluwa ng mga tao na mamamatay na. Sila yung mga tinatawag na malaikatul maut o yung mga anghel na nakatalaga sa mga tao na naghihingalo na malapit na mamatay. Sila yung nakatakda na kukuha ng kanilang kaluluwa. At yung mga binanggit mo kanina, si Munkar at Nakir, sila yung mga anghel naman na nakatalaga sa libingan ng mga tao. Na kung saan sila itatanungin, o yung mga anghel na to, sila yung magtatanong, man rabbuk, madinuk, man nabiyuk, ano yung reliyon mo, sino ang Panginoon mo, anong reliyon mo, sino yung propeta mo. So yung mga anghel na yung nakatalaga para doon sa examination na magaganap sa libingan, kapag ang tao ay inilibing na. Dahil may mga anghel na itinalaga si Allah subhanahu wa ta'ala para salubungin yung mga mananampalataya sa araw ng paghuhukom. Allahu Akbar. Kapag sila ay papasok na ng Jannah, Allahumma ij'alna min ahlil Jannah. Ilagay naman tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na papasok sa paraiso. Allahumma amin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa tatalaqahumul malaika. Yung mga nagsipagtagumpay, nagwagi dito sa lupa, kapag sila ay ipapasok na sa paraiso, sasalubungin sila ng mga anghel at babatiin sila ng kapayapaan. Merong mga anghel na nakatalaga para bumati lang at sumalubong dun sa mga tao na napapasok sa Jannah. Tutulad ng binanggit natin. Eto kanina na binanggit ko sa iyo na nagpapatunay pa rin na sila ay napakarami. May mga anghel na walang ginagawa kundi sumamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala gabi at araw. Mula nang sila ay likhain ni Allah. Minsan, si Propeta Muhammad SAW ay kasama niya yung mga sahaba. Sabi niya, at-tatis sama. Sabi niya, lumalangit-ngit ang kalangitan. Allahu Akbar. Yung langit-ngit ay yung tunog ng isang sasakyan na kapag nilagyan mo ng mabigat na sakay, lumalangit, parang yung kariton, di ba? Pagka maraming laman, lumalangit-ngit ang tawag doon sa Tagalog. Sabi niya, alayhi salatu wasalam, lumalangit-ngit ang kalangitan. Sabi niya, wahak talaha ang ta'ita. At karapat dapat naman, meron siya, sabi niya, karapatan na lumangit-ngit. Anong sabi niya, alayhi salatu wasalam? Subhanallah. Sabi niya, at-tatis sama, wahak talaha ang ta'ita. Ma min mawdi'i arba'i asabi' minha illa wa fihi malakun qa'imun lillah aw raki'un aw sajid. Subhanallah. Sabi niya alayhi salatu wasallam, lumalangit ang kalangitan. Sapagkat sabi niya walang layo na kasing layo ng apat na daliri. Yung layo ng apat na daliri dun sa mga kalangitan na napakalawak na nasa ating bubungan. Sabi niya, walang apat na daliri na layo, maliban na lamang na dito sa 7 kalangitan na to ay merong anghel na nakapatirapa, nakasudyo. O kaya ay nakarumpo, nakayukod. O kaya sabi niya ay nakatayo. Buong buhay nila yun ang kanilang ginagawa. Araw at gabi, ang kanilang trabaho ay sumamba lang kay Allah. Sabi niya subhanahu yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Pinupuri, niluluwalhati nila si Allah gabi at araw, hindi sila napapagod. Ito yung mga gawain nila. Na-imagine mo itong mga kalangitan na nasa ating itaas. Ito ay 7 bahagdan. Bawat kalangitan. Sabi niya walang layo na gadangkal o 4 na daliri maliban na lamang na may anghel na nakatayo. Ganun sila karami siya. Ganon sila karami at ganon yung pagsamba nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayong mga Muslim, kahapon na tayo nag-embrace ng Islam, kung minsan inaakala pa natin ito na favor na ito na ginawa natin sa Diyos, kay Allah, sa Islam na tayo ay pumasok at yumakap sa reliyon niya. And then, nakakapagsala tayo ng 5 beses sa maghapon. Maaring nakapag-hajj tayo, nakapag-umrah, nag-aayong during the month of Ramadan. And then nakikita natin na tayo na yung pinakamatuwid na Muslim. Subhanallah, yung mga anghel na yun na walang ginawa, ganun sila kadami,
At walang ginawa, walang likhain ni Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lamang na sumamba sa Kanya, magpuri sa Kanya, nakapatira pa, nakasudyod, sasabihin nila sa araw ng paghuhukom, Ya Allah, hindi po namin naibigay sa inyo yung karapat dapat na pagsamba para sa inyo. Ma'abadnaka haqqa ibadati. Subhanallah, ganun ang sasabihin ng mga anghel sa araw ng paghuhukom. Sa sobrang lalim nung pagkakilala nila at pagkatakot nila kay Allah. Samantalang karamihan sa ating mga tao, tulad ng binanggit ko sa iyo, ay hindi natin sinasaalang-alang yung bagay na yun. Allahu musta'an. Meron ka pang gustong idagdag, banggitin, o ano pa bang pwede natin? Since nabanggit niyo po nung una na ang mga anghel ay kabilang doon sa mga guide, yung mga hindi natin nakikita, maaari ba natin bigyan ng konting paglalarawan kung ano yung itsura nila? Kasi, I mean, doon sa kung saan binanggit lang sa Quran o sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi naalala ko nung hindi pa ako Muslim, meron tayong mga rebulto, yung mga batang maliliit na may mga pakpak na tinatawag natin kirubin. Kaya alam mo yung yung merong pana? May panak pag Valentine's, di ba? Maaari Mga ba puti na pati buhok ay may puti, Opo. matatangos yung ilong, merong dalawang pakpak, may hawak na espada. Lahat ng yun ay wala sa katuruan ng Islam. Sa tulad ng binanggit natin, sila ay ghaib. Yung mundo nila ay unseen, hindi natin alam. Maliban na lamang kung pahintulutan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala na magpakita sa mga tao. At hindi naman lahat ng mga tao ay nakakakita. May mga pinipili na katulad ng mga propeta, o kaya may mga pagkakataon na sila ay nagkakatawang tao. Anyway, halimbawa katulad ng binanggit natin, may mga salaysay, si Anghel Gabriel, siya yung pinakamarangal at pinakamataas yung antas at yung rank sa kanila. Sabi niya, alayhi salatu wassalam, subhanallah. Si Anghel Gabriel, sabi niya, nakita ko siya 2 beses doon sa natural o yung nature niya kung paano siya nilikha ni Allah. Sabi niya, nagtataglay siya ng 600 pakpak. At yung mga pakpak niya kumikinang. Mahirap imagine, hindi pwede. Pero yung nakita mo yung parang pakpak ng mga balahibo ng peacock, pero mas malayo pa ron, hindi natin hinahambing, inilalapit lang natin. Ang importante, meron siyang 600 na pakpak. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, kapag nakabukas yung pakpak niya, alayhi salam, si Anghel Gabriel, natatakpan yung buong horizon. Hindi mo makikita, sabi niya, yung silangan sa kanluran. Yung pakpak lang niya. Meron mga anghel na tinatawag na Hamalatul Arsh. At sila ay 8 anghel. Wallahu alam, ayon doon sa ayat, na nagpapasan ng trono ni Allah, yung Arsh. Yung trono ng Diyos na si Allah, meron siyang trono. Ar-Rahmanu alal Arsh istawa. Nabatalain natin sa mga unang lecture natin. Si Allah ay pumaibabaw sa kanyang trono. Gaano kalaki yung trono lang ng Diyos? At gaano kalaki yung mga anghel na nagpapasan ng trono niya? Sabi niya subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Sabi niya, at sa araw na yun, pasan-pasan o papasanin ng mga anghel, 8 ang bilang nila, ang trono o ang arsh ng inyong Panginoon, na si Allah. Sabi na sa ayat, 8. Nakita sila ni Propeta Muhammad SAW, yung mga Hamalatul Arsh o yung mga anghel na nagpapasan ng trono ni Allah nung gabi ng Isra at Mi'raj, yung gabi ng mahiwagang paglalakbay mula Makkah, and then from Makkah, from Jerusalem, and then iniyakit siya sa kalangitan. Sabi niya, alayhi salatu wasalam, sabi niya, pinahintulutan ako na ilarawan yung ilan sa mga anghel ni Allah. Sabi niya, nakita ko yung Hamalatul Arsh, yung mga nagpapasa ng trono ni Allah, yung dulo ng kanilang tenga, sabi niya, hanggang dun sa balikat, kung di ako nagkakamali, 500 or 700 years na paglalakbay. Ganun sila kalaki. Yung dulo, sabi niya, ng tenga niya, hanggang dun sa balikat is 500 or 700 years na paglalakbay. Yung layo ng tenga doon sa balikat. Paano papasok sa isipan ng isang ordinaryong tao na katulad natin yung laki nila? And then binanggit si Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na sila ang mga anghel nilikha niya, meron silang mga pakpak. Merong nagtataglay ng pakpak, 2, 3 o 4 at nililikha niya Allah subhanahu wa ta'ala kung paano yung kanyang naisin. So ganun yung mga itsura na
binanggit ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam tungkol sa itsura ng ilan sa mga anghel o mga malaika ni Allah. Wallahu ta'ala alam. Maalala ko lang, Sheikh, nung hindi pa kasi ako Muslim, parang merong sa isang katuruan nung mula dun sa libro ng Genesis na banggit ng tagapagturo na si Lucifer ay isang anghel na ibinaba sa lupa nung kasabay ng ating mga unang magulang sina Adam at Eva nung magalit sa kanya si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Islam po ba, ano po ba yung pananaw nila tungkol kay Lucifer? Ang pinakatamang katuruan tungkol sa nature ni Iblis o ni Lucifer o ni Satanas, siya ay galing sa lahi ng mga jin o mga engkanto. Doon sa hadith na binanggit natin kanina, sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, nilikha ang mga anghel mula sa liwanag. Nilikha, sabi niya, ang mga jin o yung mga engkanto mula sa apoy. At nilikha, sabi niya, si Adam mula sa lupa kung paano inilarawan sa inyo. Dito sa hadith na to, nagpapatibay pa lang na yung pinanggalingan ni Iblis, ni Satanas, ay kaiba dun sa pinanggalingan ng mga anghel. Ang mga anghel galing o nilikha mula sa liwanag, samantalang siya nilikha o sila mula sa mga apoy. At siya ang ama ng lahat ng mga jin o ng mga engkanto. Na kung saan sa mga tao naman si Adam ang pinakaama ng lahat ng mga tao. Meron nga sa Suratul Kahf, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung tiyak at matibay na dalil o katibayan na si Iblis ay hindi anghel. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala doon, kana minal jinni fafasaka an amri rabbi. Sabi niya, dati siyang kabilang sa mga engkanto. At sumuway siya, sabi niya, sa utos ng kanyang Panginoon. So sa Islam, ang katuruan, si Iblis ay hindi anghel. Siya ay jin o galing sa lahi ng mga engkanto. Sa halip, siya yung pinakapinuno. Doon nagmula yung lahi ng mga demonyo. At kaiba siya sa mga anghel, pati na rin sa mga tao. Allah ta'ala. Mashallah, napakaganda ng ating tinalakay sa pagkakataong ito. Inshallah ay kinapulutan niyo po ng malinaw na Islamikong informasyon ang patungkol sa paniniwala sa mga anghel. Hindi po, ako si Rashid Saniel. Sa ating pong mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa ating mga kababayan, manatili po kayong nakasubaybay sa ating pag-aaral. At inshallah, yung ating tatalakayin sa susunod ay ang paniniwala sa mga libro ni Allah. Ako po ang inyong kapatid sa pananampalataya at kababayan, Abdurrahim Loma, na nagsasabing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.